Radio. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan na lahat ng bagay ay may rason? Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay hindi po ako naniniwala doon. Para sa akin ay walang katumbas na magandang dahilan kung bakit kailangang makaranas ng paghihirap, kalungkutan at pighati ang isang tao, lalo na kung naging mabuti naman ito. Walang inaapakang kapwa at higit sa lahat ay tapat at totoo. Bago ko po umpisahan ang kwento ko na ibabahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories ay magpapakilala po muna ako, Papa Dudut. Ako po si Apollo, 40 years old at mga barkada ko po sina Jaira, Mark, Juno, Phoebe at Maya. Nitong nakaraang buwan lang po ulit kami nabuo dahil umuwi ako sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taong kong pagtatrabaho at paninirahan sa ibang bansa. At bagaman ngayon taon na lamang kami nagkita-kita na mga kaibigan ko ay wala silang tampo sa akin. Dahil nauunawaan nila ang rason kung bakit mas pinili kong umalis. Papa Dudut, introvert po ako pero lumalabas ang angking kong kadaldalan at kabibuhan kapag kasama ko ang mga tropa ko. Komportable kasi ako sa kanila at higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ko po ang mga taong yon. Bali una ko pong nakilala sina Jaira at Mark nang lumipat ako sa company na pinagtatrabahuhan nila. Tapos pinakilala ni Jaira sa amin ni Mark si Phoebe at Maya. Huling nakasali sa grupo namin si Juno at doon na nga nabuo ang pagkakaibigan naming anim. Solido po kami, Papa Dudut, bagaman meron din kaming kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Pero bago po dumating sa buhay ko ang mga kaibigan ko ay meron na akong girlfriend na itinuring ko na ring best friend. Siya po si Diana. 6 na taon na po kaming in a relationship nang mabuo ang barkada namin ni Jaira. At kilala po nila si Diana dahil lagi ko pong bukang bibig sa kanila ang nobya ko. Hindi niyo ako masisisi, Papa Dudut. In love po ako kay Diana. Natatandaan ko pa nga hanggang ngayon ang araw na unang beses ko siyang nakita sa school dahil pareho kaming volunteer sa isang non-government organization na nagbibigay ng mga braille books, audiobooks at large prints sa mga SPED pupils at nagbabasa ng mga kwentong pambata sa mga visually impaired, Papa Dudut. Ikaw si Apollo, di ba? Oo. Ikaw naman si Ate Diana? Yun kasi ang tawag sa'yo ng mga bata. Ay, sandali. Meron pa silang isang tawag sa'yo eh. Ate Ganda? Naku, conscious nga ako pag tinatawag nila ako ng ganun. Pero ang cute nila, no? Tinatawag nilang maganda at gwapo yung mga tao, hindi dahil binabase nila sa itsura. Since visually impaired sila, mas binabase nila sa pakiramdam kung maganda o gwapo yung kausap nila. Nakakataba ng puso pag galing sa kanila yung mga papuri kasi alam mong totoo at espesyal. Pero totoo rin naman na maganda ka. Ay, pulero ka ah! Hindi ah. Kumain ka na ba? May tinapay at juice pa rito. Gusto mo? Ayos lang. Medyo busog pa naman ako. Mamaya na lang. Parang ngayon lang kita nakita. Naka-attend ka na ba sa mga ganitong event dati? Hindi pa. Mahihain kasi ako. Kundi lang ako in-invite ng chairman ng org na to. Hindi ako makakasama sa event nila. Masaya naman pala. Nag-e-enjoy ako. Ikaw, regular volunteer ka ba rito? Oo, nagsimula ako 3 years ago. Ang ganda rin kasi ng advocacy nila kaya pinaglalaanan ko talaga ng panahon kapag may volunteer work sila para makasama ako. Marami na rin akong nakilala rito, yung iba naging kaibigan ko na. I hope maging magkaibigan tayo at sana makita kita sa next event. For sure, magkikita pa tayo ulit. Kasi natutuwa ako at nag-e-enjoy ako. Iba rin sa feeling kapag nagkakawang gawa ka.
Uy, totoo yan. Sabi sa akin ng mama ko, hindi natin kailangang maging mayaman para makatulong sa iba. Yung presence natin at effort, sapat na para pasalamatan kanila. Tama naman, pero mas maganda pa rin kung mayaman tayo para marami tayong natutulungan. Gusto ko yung sinabi mo. In fairness sa'yo di halatang mahiyain ka. Naku, introvert talaga ako. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na introvert din ako? At pareho rin tayong mahiyain? Talaga? Pero ang galing-galing mo makihalubilo at makisama sa ibang tao. Paano mo nagagawa yun kung introvert ka rin? Pinapractice ko yung social skills ko. Basta i-expose mo lang yung sarili mo. Minsan ayos din na lumabas ka sa comfort zone mo para mag-grow ka. Yun kasi ang ginawa ko. Marami akong nakilala ng mga tao na masasabi kong nakatulong sa akin para matuto ng ibang bagay. At the same time, may natutunan din sila sa akin. Give and take kumbaga. Sa bagay, ako kasi kaunti lang mga kaibigan ko. Karamihan sa kanila nakatira na sa malayong lugar, kaya hindi na kami nagkikita-kita. Madalas ako lang mag-isa, hanggang sa nasanay na lang ako. Ayos yan, kasi ganyan din naman ako. Sanay ako mag-isa pero kayang-kaya ko rin pag may kasama. Hayaan mo, masasanay ka rin lalo kapag in-expose mo yung sarili mo. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo. Para naman mag-grow din ako at matuto. At para ma-share ko rin ang mga nalalaman ko sa ibang tao, katulad ng ginagawa mo. Ang sarap lang sa pakiramdam pag natuturuan natin sila. Katulad ng activity natin kanina, tinuturuan natin yung mga bata na magbasa at makinig. Pero natutunan din natin sa kanila kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay na meron sa buhay natin. Madalas nakakalimutan natin i-appreciate yung mga maliliit na bagay kasi busy tayo sa mas malalaking plano natin sa buhay. Wala namang masama dun, pero mas mabilis tayong mapapagod at mababurnout. Kaya pala lagi akong stressed lately. Kasi wala akong ibang inatupag kundi trabaho. Nakalimutan kong hindi lang pala doon umiikot ang mundo. Buti na lang talaga sumama ako sa volunteer work na to tapos nakilala pa kita. Medyo gumanang dibdib ko sa pag-uusap natin. Salamat ha. Bigla ka naman yatang nagseryoso. Pero salamat din nakakwentuhan kita. May bago na naman akong nakilala. O paano? Tara na? Mukhang magsisimula na yung second activity natin. Tapos na yata silang kumain. Sige, excited na ako sa susunod na kwentong babasahin natin. Ako kasi ang nakatoka na magbasa. Kinakabahan tuloy ako. Hoy, wag ka nga. Yakang-yaka mo yan. Good luck. Tara. Modernong Maria Clara, ganyan ko po i-describe si Diana Papadudut. Bagaman may pagkamahinhin ay wala pong arte sa katawan ng girlfriend ko. Mabait din siya sa mga bata, mapagmahal kahit sa mga ligaw na aso't pusa. Malambing din ang boses niya kaya hindi kataka-taka na kinagigiliwan siya ng marami. Bukod doon ay sweet din siya at ang bonding namin tuwing linggo ay pagsisimba. Opo, relihiyosa si Diana. At noong nagkakilala kami at nagkakwentuhan ay naglakas loob akong hingin ang number niya para pwede pa rin kaming mag-usap kahit na walang volunteer ang NGO na sinasalihan namin. Binigay naman po sa akin ni Diana ang number niya kaya tuwang-tuwa ako. Nagsimula kaming magpalitan ng text messages at masasabi kong dahilan kung bakit ako napupuyat sa gabi. Pero wala po akong pinagsisihan, Papa Dudut. Nagtatrabaho po bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company si Diana, Papa Dudut. May mga oras na sinusundo ko siya sa pinagtatrabahuhan niya, parang para yayain kumain sa labas o di kaya manood ng sine. At habang tumatagal ang pag-uusap namin ay lumalalim po ang pagkakakilala ko sa kanya. At ang masasabi ko lang ay lalo akong humahanga sa kanya, Papa Dudut. Pareho po kasi kami ng values at moral lalo na sa pamilya. Importante sa amin na i-honor namin ang aming mga magulang dahil silang nagdala sa amin sa mundo. Kaya nga hindi katakataka na nahulog ang loob ko kay Diana. Kabado ako nang aminin ko pa nga sa kanya na gusto ko siya nang higit pa sa isang kaibigan at laking tuwa ko nang sabihin niyang pareho kami ng nararamdaman. Sinabi ko po sa kanya na gusto ko siyang ligawan, bagay na sinang-ayunan naman po niya. At kahit na wala akong masyadong alam sa panliligaw,
Ginawa ko po ang best ko para makuha ang matamis niyang oo, Papa Dudut. Ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalan mo sa akin. Akala ko hindi ka mahilig lumabas. Saan mo nalaman to? Sa internet. Siyempre nag-research ako. Nagpunta na rin ako rito para tingnan kung totoo yung review nila sa page bago kita inaya. Gusto ko kasi maging espesyal ang bawat sandali na kasama kita. Pati na ang lugar na pagdadalan ko sa'yo. Kasi deserve mo yun, Diana. Kung makapagsalita naman to, deserve mo rin ng magagandang bagay kasi mabuting tao ka, Apollo. Alam mo, nung ligawan mo ko, mas nakilala kita ng husto. Marami akong na-discover sa'yo na masasabi kong ikaw na nga ang... Ako na nga ang ano. Ang lalaking gusto ko maging boyfriend ko? Ha? Sinasagot na kita, Apollo! Pumapayag na akong maging girlfriend mo! Seryoso ba yan, Diana? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako! Oo, ang sagot ko sa panliligaw mo! Thank you! Thank you! Sobrang saya ko talaga ngayon kasi tayo na! Girlfriend na kita! Pinapangako ko sa'yo, hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Hindi man ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat para alagaan at mahalin ka, Diana. Gusto kong ibigay sa'yo lahat ng magagandang bagay na pwede at kaya kong ibigay. Hindi rin naman ako perpekto, pero gagawin ko rin ang lahat para i-prioritize ang relasyon natin. Saka nakikita ko sa'yo na talagang nagsisikap ka. Ramdam ko rin na mahal mo ko kaya alam kong safe ang puso ko sa'yo. Katulad mo, masayang masaya rin ako. Sa katunayan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yan? Bracelet. Eto, kunin mo. Para sa akin to? Oo, simbolo yan ng pagsagot ko sa'yo para maging boyfriend ko. Special ang bracelet na yan dahil ako ang gumawa niyan. Gusto ko kasi maging memorable ang importanteng araw na to kaya nagpatulong ako kay mama na gawin yan. Alam niya na plano na kitang sagutin ngayon kaya sinabi niya sa akin na gumawa ako ng isang bagay na ibibigay ko sa'yo para hindi mo makalimutan ng araw na naging official na tayo. Nakaka-touch naman. Thank you, Diana. Kasi nag-effort ka pa. Na-appreciate ko tong bracelet at ang ganda-ganda. Lagi ko tong isusuot para hindi ko maramdaman na magkahiwalay tayo. Bakit? May plano ka bang mag-abroad? Ha? Wala. Ba't ko naman gagawin yun? Sabi mo kasi kahit magkahiwalay tayo. Ikaw kabago-bago lang natin, plano mo na yatang subukang makipag-LDR? Huwag ganun. Kung mag-abroad man ako, isasama kita. Hindi kita iiwanan dito, no? Ngayon pa ba na girlfriend na kita? Dapat lagi kang nakadikit sa akin. Bawal kang mawala sa paningin ko. Kung pwede nga lang, itatali na kita sa bewang ko eh. Hoy, sobra naman yon. Joke lang, ikaw naman. Pero yun nga, salamat ulit sa bracelet. Iingatan ko to. Katulad ng pag-iingat ko sa puso mo. Akin na ang kamay mo. Halikan ko tong kamay mo, ha? Mahal na mahal kita, Diana. Mahal na mahal din kita, Apollo. Thankful ako kasi dumating ka sa buhay ko. Pakiramdam ko, hindi lang ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon na rin ako ng best friend. Salamat kasi minahal mo ko. Ako ang dapat magpasalamat. Lalamig na lang tong pagkain natin, hindi pa tayo tapos magpasalamat sa isa't isa. Napansin mo rin pala. Sige, kain na nga tayo. Oo, mabuti pa. Kanina pa ako natatakam sa order natin eh. Sino mag-aakala na ang isang tahimik na lalaki na katulad ko ay magkakaroon ng girlfriend sa katauhan ni Diana Papadudut? Walang pagsidlan ang saya ko at kulang na lamang ay humiyaw ako't magtatalon sa tuwa matapos niya akong sagutin. Pakaramdam ko ay nakalutang sa alapaap ang mga paa ko at ayaw ko na pong buwaba pa sa lupa. Doble din ang saya sa dibdib ko ng mga panahon na yon nang ibigay sa akin ni Diana ang bracelet na simbolo ng pagiging magkasintahan namin. Nangako ako sa kanya na lagi ko yung susuotin at hinding-hindi ihiwalay sa pulso ko dahil kahit magkalayo kami,
para ko na rin siyang kasama, Papa Dudut. Hindi po perpekto ang relasyon namin ni Diana. Dumaraan din kami sa mga away-bate pero sa huli ay namamayani sa amin ang komunikasyon at pagkakaunawaan kaya nagtagal ng 6 na taon ang aming pagsasama bago dumating sa buhay ko ang mga barkada ko, Papa Dudut. At kahit gano'n na nga kami katagal ni Diana ay nananatiling nasa honeymoon stage pa rin kami sa relasyon namin. No wonder ako ang tinaguriang loyalista sa grupo namin samantalang si Mark naman ang playboy at si Jaira ang NBSB. Pero hindi po ako nahihiya sa bansag kong yung na pagiging good boy at stick to one dahil para sa akin, si Diana na ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina ng mga anak namin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ayon sa amin ang kapalaran. Dahil nang mga panahon na yon ay sinubok po kami ng langit nang bigla na lamang nagkasakit si Diana. Hindi lang po yun basta sakit na nawawala kapag ipinagpahinga mo ng ilang araw, kundi higit pa doon ang dumapo sa kanya. Sa huling check-up ni Diana ay nakumpirma po namin na meron siyang malalang sakit na leukemia. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malaman kong may malubhang sakit ang girlfriend ko, Papa Dudut. Pareho kaming umiyak noon ni Diana nang lumabas ang resulta ng mga laboratory tests sa kanya. Hindi namin alam ang gagawin dahil napakaliit ng tsansa ng mga taong nakakasurvive sa leukemia. Bukod doon ay kinain din kami ng pagtataka kung bakit siya nagkaroon noon. Nagsimula kami magtanong sa parents niya kung meron ba silang history ng naturang sakit at doon namin napag-alaman na meron siyang tiyahin sa pinsan na namatay sa parehong karamdaman. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-positibo kami ni Diana, Papa Dudut. Hindi namin inisip na may sakit siya, sa halip ay tinuring namin na pagsubok lamang ang lahat. Na sa huli ay malalagpasan din namin ito. Nang mga panahong yon ay ginugol ko ang buong atensyon ko sa pag-alalay kay Diana, lalo na nang magsimula siyang sumailalim sa chemotherapy. Sinigurado ko po na nasa tabi niya lamang ako palagi kapag pinagdadaanan niya ang masasakit na parte ng gamutan niya. Hawak ko po ng mahigpit ang kamay niya, Papa Dudut, pagkatapos niyang ikimo. Tapos nagkukwento ako ng magagandang bagay para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa pagiging abala ko sa girlfriend ko ay hindi na ako masyadong nakakapasok sa opisina. Naubos na rin ang leave credits ko kaya nagtitiis akong umabsent na walang bayad. May mga oras na pinapapasok na ako ni Diana kapag binabantayan siya ng family member niya. Bagay na ginagawa ko na lang para kahit papaano ay hindi po ako matanggal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero ang hirap mag-focus sa trabaho dahil nasa ospital at nasa kanya ang isipan ko, Papa Dudut. Nakakainis. Bakit kailangan ko pang magkasakit ng ganito? Mamamatay na ba ako? Kasi kung oo, sana ngayon na para matapos na ang paghihirap ko. Hindi ka mamamatay, Diana. Gagaling ka. Kaya dapat sundin mo lang ang bilin sa'yo ng mga doktor mo. Ano pa bang bili nila ang susundin ko kasi lahat ng sinabi nila ginawa ko na. Pero tingnan mo ako. Walang nagbabago sa katawan ko. Ang payat-payat ko na, Apollo. Nalagas na rin yung mga buhok ko. Ang dami ko pang sugat at pasa sa katawan. Niwala ng lakas ang mga tuhod ko para makatayo mag-isa. Lagi na lang ako nagpapatulong sa'yo, di kaya kina Mama at Papa. Wala na akong silbi. Kaya kami nandito ng mga magulang mo. Para tulungan at alalayan ka, Diana. Hindi ka walang silbi dahil kailangan mo kami. Kailangan mo kami dahil may sakit ka. Naiintindihan ko na
Nahihirapan ka. Pero sana huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko kasi lahat kami umaasa na magiging maayos ka. Na malalampasan mo lahat ng to. Ayoko nang umasa para mabigulang sa dulo, Apollo. Kaya huwag niyo nang lokohin ang mga sarili niyo. Nagagaling pa ako dahil imposible nang mangyari yon. Napakaliit ng tsansa na may makasurvive sa leukemia. Karamihan sa mga nagkakaroon ng ganitong sakit na mamatay. At yun din ang mangyayari sa akin kaya ngayon pa lang, hiwalayan mo na ako. Umalis ka na, iwanan mo na ako. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pinagtatabuyan? Kasi wala ka ng dahilan para manatili sa tabi ko. Hindi na ako gagaling, isaksak mo yan sa utak mo. Naghihintay na lang ako ng araw kung kailan ako mamamatay. Kaya hindi mo na dapat sayangin ang oras mo sa akin dahil hindi mangyayari ang inaasahan nyo na gagaling ako. Alam ko yon. Ramdam ko yon dahil katawan ko to, Apollo. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Palagi kitang sasamahan. Kahit maliit yung tsansa na sinasabi mo, gusto kong dalawa tayo ang lumaban sa sakit mo. Diana, please. Huwag ka namang ganyan, oh. Huwag mo ako ipagtabuyan na parang aso. Apollo, hindi ka ba nakikinig? Alin ba sa mga sinabi ko ang mahirap intindihin? Mamamatay na ako! Hindi na ako gagaling! Mas mabuti ba na iwanan mo na ako para pag nangyari yun, hindi na masyadong masakit sa parte mo. Ituring mo na lang na patay na ako ngayon para mabilis kang makamove on. Kabaliwan ang gusto mong mangyari dahil kahit mawala ka, hindi pa rin kita makakalimutan. Saka, huwag mo ang pangunahan ng mga bagay. Huwag mo sabihin ang hindi dapat mangyari. Dahil naniniwala ako na di ka pababayaan ng Diyos. Kung hindi ka kayang pagalingin ng tao, walang imposible sa Kanya, Diana. Alam ko naman yun. Pero paano yung kalooban niya na kunin ako kaysa pagalingin? Paano kung ganun pala yung will niya para sa akin? Sige nga, paano ko yun tatanggapin? Paano mo yun tatanggapin? Alam mo ang unfair ng Diyos. Kasi kung kailan gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ka at magkaroon tayo ng sariling pamilya. Saka naman hindi pwede. Simula nung malaman ko may leukemia ako, gabi-gabi kong kinakausap ang Diyos para matanong sa Kanya kung bakit kailangan niya akong bigyan ng ganitong klaseng pagsubok na alam kong sa huli, matatalo ako dahil una pa lang, wala na akong kalaban-laban. Galit ako sa Kanya! Kasi sa dinami-dami ng masasamang tao sa mundo, ako pa talaga! Ako! Hindi ako perpekto pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting tao! Tapos yung pala magkakasakit lang ako at maagang mamamatay? Marami ba akong gustong gawin kasama ka at ang pamilya ko pero lahat yun hindi ko na magagawa dahil sa pesteng leukemia na to! Sana kung nagkaroon ako nito nung bata pa ako para kung mamamatay ako ayos lang! Hindi ako manghihinaya kasi wala pa naman akong pangarap noon kumpara ngayon! Apollo, natatakot ako! Ayoko magmamatay! Gusto ko pa kayong makasama ng matagal! Hindi ka mamamatay. Magiging ayos din ang lahat, Diana. Kailangan mong maniwala na gagaling ka. Kasi sinusunod mo naman ang mga sinasabi sa'yo ng doktor eh. Ginagawa din nila ang mga kaya nila para maging maayos ang kondisyon mo. Oo, medyo malabo pa sa ngayon yung pag-asa dahil maliit ang tsansa. Pero dapat pa rin tayong maging positibo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari.
lagi kitang sasamaan sa laban mo. Kasi mahal na mahal kita. Kaya please, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy dahil mas nasasaktan ako. I'm so sorry, Apollo. Hindi ko naman talaga gustong paalisin ka eh. Ayoko, iwanan mo ako. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwanan, okay? Tahan na, mahal ko. Huwag ka na ring matakot. Dahil nandito lang ako. Naiintindihan ko po si Diana kung bakit niya ako pinapalayo sa kanya. Natatakot siya pero mas takot na takot po ako, Papa Dudut. Kung nararamdaman na niya na mawawala na siya, nararamdaman ko na rin na hindi ko kakayanin. Ni sa hinagap ay hindi ko po naisip na kukunin sa akin ng napakaagang babaeng pinakamamahal ko. Marami pa po kaming pangarap na hindi pa natutupad. Isa na po doon ay ang pakasalan siya at bumuo ng pamilya ng magkasama. Kaya nga kahit anong pagtataboy na ginagawa niya sa akin ng panahong yon ay nanindigan po ako na manatili sa kanyang tabi at nangako ako na kasama niya akong lalaban. Sa ospital at sa trabaho na lang po umikot ang buhay ko ng panahon na yon. Masaya naman ako at hindi nagreklamo dahil alam kong napaglilingkuran ko ang girlfriend ko at natutupad ko ang pangako ko sa kanya. Nasasamahan siya anumang mangyari. Doon ko po na-realize ang kahalagahan na i-cherish natin ang buhay ng isang tao. Lalo na ng mga mahal natin dahil walang katiyakan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kapag nasa ospital ako ay masasayang bagay lang din ang pinag-uusapan namin ni Diana, Papa Dudut. Kahit mabigat ang dibdib ko dahil sa sitwasyon, kahit pagod ang puso at isipan ko, pinipilit ko po ang sarili ko na magpakakengkoy para mapasaya ang girlfriend ko. Gustong gusto ko po kasing naririnig ang mga halakhak niya, Papa Dudut. Alam ko na sa likod ng isip ko ay nami-miss ko po yung lahat. Apollo? Mahal, may kailangan ka ba? Nauuhaw ka ba? O nagugutom? Sorry, nakatulog pala ako. Ayos lang ako. Hindi ako nauuhaw at busog ako. Ayos lang din na nakatulog ka kasi puyat na puyat ka sa pagbabantay sa akin. Obligasyon ko na bantayan ka. Walang kaso sa akin yun. At masaya ako dahil nasa tabi mo ako. Masaya rin ako kasi nasa tabi kita. Ang swerte-swerte ko dahil ikaw ang naging boyfriend ko. Salamat, Apollo, ha? Maraming salamat. Walang anuman. Ikaw talaga. Kumusta? Hindi ka ba makatulog? Medyo. Kanina pa naglalayag sa kung saan ang isip ko eh. Baka naman malulungkot na bagay ang iniisip mo, ha? Hindi ka talaga makakatulog niyan. Hindi malulungkot ang iniisip ko, puro masasaya. Gusto mo ba i-share ko sa'yo? Oo naman, sige. Kwentuhan mo ako. Iniisip ko na kapag gumaling ako, magpapakasal na tayo. Kahit ako na ang mag-propose kung wala ka pang balak. Anong isasagot mo kung sakali? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Mabuti naman. Tapos, ano nang susunod na mangyayari? Bubuo tayo ng pamilya. Yung masayang masaya. Palalakihin natin ang mga anak natin ng magkasama. Tuwing linggo, sabay-sabay tayong magsisimba tapos pupunta kina mama at papa para dun kumain ng tanghalian. Sa hapon, papasyal tayo kasama ang mga bata. Tapos bago tayo umuwi sa bahay, papanoorin natin ang paglubog ng araw na magkahawak kamay. Lahat yun naiisip ko na. Nakakatuwa, di ba? Oo, nakakatuwa nga.
Gustong-gusto ko na talagang gawin ang mga bagay na sinabi mo, Diana. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Pangako, paglabas mo rito, magpapakasal tayo. Pangako yan Kasi tatandaan ko yan, Apollo. Itaga mo sa bato. Kaya dapat magpagaling ka. Dapat magpalakas ka. Kumain ka ng mabuti. Matulog ng maayos at sundin lang natin ang mga bilin ng doktor mo. Ayos ba yun? Oo naman, pero kung sakaling hindi na ako gumaling at hindi na natin matupad lahat ng mga sinabi ko, sana wag mo kong kakalimutan Diana naman, ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang magbilin hanggat kaya ko pa. Hanggat meron pa akong lakas na magsalita kasi ayokong umalis nang hindi nasasabi sa iyong mga to. Kaya hayaan mo na muna akong magsalita, Apollo. Ay, Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos na ikaw ang lalaking gusto kong maging asawa. Pero kung hindi na mangyayari yun, piliin mo pa rin maging masaya. paano ako magiging masaya kung wala ka na? Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Alam ko, pero hindi mo pwedeng itali sa akin ang sarili mo lalo na kapag wala na ako rito sa mundo. Dahil unfair yun sa'yo. Marami ka pang bagay na pwedeng maranasan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na malungkot at magluksa habang buhay. Hindi yun ang gusto ko, Apollo. Gusto ko na piliin mong maging masaya. Kung kinakailangan mong magmahal ng iba, gawin mo. Sa kanya mo to pa rin ang pinangako mo sa aking pamilya. Kapag nag-promise ka na gagawin mo yon, ayos na ako. Panatag na ako. Ayoko, Diana. Ayoko umalis ka. Ayoko iwanan mo ko. Hindi ko kaya. Please naman, Lumaban ka. Lumaban ka para sa akin. Para sa pamilya mo. At sa pamilyang bubuhay natin. Gustuhin ko man, pagod na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. Pakiramdam ko sinusuko na ng katawan ko lahat ng gamot na tinuturok sa akin. Sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko, Apollo. Gusto ko na lang matulog. At huwag nang gumising kung makakaramdam lang din ako ng ganitong klaseng sakit. Sana naiintindihan mo ako. Sana palayain mo na ako. Hayaan mo na akong mauna, mahal ko. Si Diana na po ang babaeng gusto kong pakasalan, Papa Dudut. Nung unang beses pa lamang na nagkita kami ay sigurado na ang puso ko na tinadhana siya para sa akin. At alam kong tama ang desisyon ko na ligawan ko siya at naging ganap kaming magkasintahan. Sa paglipas ng panahon ay napatunayan namin na sigurado na kami sa isa't isa. Pero bakit kung kailan handa na kaming humakbang tungo sa panibagong pahina ng buhay namin ay bigla namang kaming bibigyan ng pagsubok na kulang na lang ay lumpuhin kami, Papa Dudut. Walang gabi simula nang malaman kong may cancer sa dugo si Diana na hindi po ako nagdasal sa Panginoon at nagmamakaawa sa Kanya na iligtas niya ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Gustong gusto ko pong tumanda na kasama si Diana. Gustong gusto ko po siyang makasamang bumuo ng aming pamilya. Marami pa po kaming masasayang pagkakataon na pagdadaanan bilang mag-asawa, kaya malaking dagok po talaga ang pagkakasakit niya. Papa Dudut, umasa po kaming pareho na diringgin ng langit ang pakiusap namin kahit sa pinaka-imposibleng sandali. Nagagaling din si Diana at malalagpasan niya ang kanyang sakit. Na matutupad namin ang mga pangarap sa buhay ng sabay at magkahawak kamay. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawalan ako ng pananalig sa Diyos nang hindi niya dinggin ang panalangin namin.
Nawalan ako ng tiwala sa kanya nang biguin niya ako matapos niyang bawiin sa akin ang babaeng mahal ko, Papa Dudut. Namatay po si Diana. Hindi na kinaya ng katawan niya ang lumulubha niyang sakit, kaya naman iniwan na niya ako. Nang araw na mawala siya sa akin ay hindi po ako makaiyak. Ang nararamdaman ko lang noon ay matinding galit at kagustuhan na sundan sa kabilang buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit po ako sa Diyos dahil kinuha niya sa akin si Diana. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit kailangan niya kaming paghiwalayin ng maaga sa buhay na ito samantalang wala namang kaming ginagawang masama. Naging tapat po kami sa buong panahon ng aming relasyon kaya bakit hindi niya kami kaya na suportahan at hinayaang maging masaya. Nang mga panahon na yon ay hindi pa rin po ako makapaniwala na patay na ang babaeng minamahal ko. Hindi ko matanggap na iniwan na ako ni Diana na hindi ko na maririnig ang malambing niyang boses at tawa. Hindi ko na makikita ang maamo niyang mukha o ni mararamdaman ang init ng kanyang mga yakap at halik. Iyak po ako ng iyak nang iburol siya at hanggang sa maihatid siya sa huling hantungan niya. Kasama po niyang inilibing ang puso ko noon, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung paano magsisimulang muli at hindi ko maisip kung paano ipagpapatuloy ang buhay kong durog na durog ang puso. Doon ko na rin po napabayaan ang lahat, Papa Dudut. Simula sa trabaho, maging ang mga barkada ko. Naging malayo ang loob ko sa kanila dahil ang nasa isipan ko ng panahon na yon ay gusto kong mapag-isa. Napabayaan ko na rin ang sarili ko dahil lagi lamang akong nagkukulong sa kwarto. Wala akong pakialam kahit mag-alala sa akin ang gusto ang pamilya ko. Ang nasa isip ko lang ng panahon na yon ay mamatay na rin ako para makasama ko na si Diana. Sa gitna ng pagluluksa ko ay isang kaibigan ang bumisita sa akin, Papa Dudut. At yon ay walang iba kung hindi si Juno. Juno, sorry ah. Hindi ko masyadong nasasagot ang mga text nyo ng barkada sa akin. Ano ka ba? Huwag ka masyado mag-alala dun. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Sa totoo lang, alalang-alala kami sa'yo. Kaya pinapunta nila ako rito para kumustahin ka. Hindi nga lang namin alam kung tumatanggap ka na ng bisita. Pero nagbakasakali pa rin ako. Mabuti nga pinatuloy mo ako dito sa bahay mo at kinausap mo ako. Sakto ang dating mo. Naiinip na akong mag-isa. Kailangan ko talaga ng makakausap. Sakto, di ba? Yun talaga ang purpose ko kung bakit ako nandito eh. Ay, hindi ako makausad, Juno. Nahihirapan ako mag-move on sa pagkawala ni Diana. Kahit na sinabi niya sa akin nun na gusto raw niya ako maging masaya. Parang ang hirap namang gawin nun. Paano ba ulit maging masaya kung wala na yung taong dahilan kung bakit ako umingiti at tumatawa? Paano ulit maging maayos kung alam kong hindi na babalik sa dati ang lahat? Pakiramdam ko, bumalik ako sa simula. Hindi ko na kilala ang sarili ko, Juno. Dahil sa pagkawala ng babaeng mahal ko. Alam mo bro, hindi ko sasabihin na naiintindihan kita kasi ikaw ang eksaktong nakakaramdam niyan. Pero alam ko na hindi talaga madaling mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung malapit sa puso mo. Pero bro, kung hihingin mo ang payo ko, ang masasabi ko lang, idaan mo sa proseso ang pagluluksa mo. Hayaan mong malungkot ang sarili mo dahil yun ang tamang pakiramdam eh. Kapag pinigilan mo kasi ang lungkot, may ipon yan sa loob mo. Tapos mabibigatan ka. Kaya ikaw din ang mahihirapan. Kung kinakailangan mong umiyak, humagulgol, magalit, sumigaw, gawin mo. Grieve at your own pace, ika nga. Iba-iba naman tayo ng paraan para makausad sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay eh. Kung saan ka mas komportable, yun ang gawin mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo na makapag-move on kung hindi pa kaya ng puso mo.
Darating ka rin dun. Unti-unti nga lang muna sa ngayon. Paano kung hindi na maging okay ang lahat? Paano kung habang buhay ganito na lang ang pakiramdam ko? Kaya nga nandito kami ng mga kaibigan mo para tulungan ka. Para alalayan ka. Minsan kasi akala natin kaya natin gawin ang mga bagay ng mag-isa. Pero mas magiging madali pala kapag meron tayong mga kasama. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Diana. Yun bang tungkol sa pakikisama sa ibang tao, hindi lang para magkaroon ng koneksyon kundi support system na rin. Juno, thank you ha. Pati na rin sa mga kaibigan natin kasi nandiyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa, nasiraan na ako ng ulo. Uy, ano ka? Walang mababaliw ng mag-isa sa tropa natin kasi dapat lahat tayo mabaliw pag merong nauna. Hindi pwedeng ikaw lang. Nakakatampo yun, no? Yan. Buti naman tumatawa ka na. Komedyante ka kasi. Sinadya ko yun kasi kanina ka pa down na down. Hindi ako sanay Pero basta bro, wag mong kalimutang umiti kahit paunti-unti. Kaya mo yan. Nandito lang kami kung kailangan mo ng makakausap. Isang tawag mo lang o kaya isang text mo lang. Pupuntahan ka namin agad. Hayaan nyo, makakabawi rin ako sa inyo. Wala kang kailangang ibawi. Yung makita ka lang namin na maayos ang kalagayan. Sapat ng pambawi yun sa mga banding ng barkada na missing in action ka. Huling nakita ka namin nung libing pa ni Diana. Kaya miss na miss ka na talaga namin bro. Basta, kapag kaya mo na, makipagkita ka sa amin ha. Oo naman. Kayo agad ang unang-unang guguluhin ko. Kaya mag-ready kayo. Dahil kahit madaling araw, magro-road trip tayo. Asahan namin yan. Huwag kang drawing. Ako pa talaga ang drawing. Grabe, nakakasakit ka ng damdamin. Hindi po lumilipas ang sakit at pagluluksa kapag naranasan nating mawala ng mahal sa buhay. Kahit nagdaan ang mahabang panahon ay nagkakaroon lamang ng puwang sa puso natin ng kirot. Pero hindi po ito tuluyang nawawala. Alam ko po yon, kaya nga hirap akong tanggapin na iniwan ako ni Diana. Pero malaking tulong na nailabas ko ang lahat ng sakit at hinanakit sa loob ko dahil sa pag-uusap naming yon ni Juno. Kaya nga laking pasasalamat ko sa kanya na mga panahong yon, Papa Dudut. Aminado po ako na hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mundo at ipagpapatuloy ang buhay, pero kinaya ko po, Papa Dudut. Pagkalipas ng 2 linggong pagluluksa, nagbalik trabaho na ako bagaman hindi pa buong buo ang sarili ko. Pero ginamit ko po ang trabaho ko para mas maging abala at hindi ko lalong maisip ang pinagdaraanan ko. Effective naman, pero kapag gabi kung kailan mag-isa na lamang ako at tahimik na ang mundo ay binubulabog po ako ng masasayang alaala namin ni Diana. Hindi ako pinapatulog ng matinding kalungkutan at para bang patalim na paulit-ulit akong sinasaksak ng katotohanan na hindi ko na siya makakasama sa buhay na ito. Hindi po ako mapasaya ng kahit na anong okasyon ng mga panahong yon, Papa Dudut. Hindi niyo ako masisisi sapagkat sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit papaano ay nandyan ang mga kaibigan ko. Malaki ang naitulong nila sa akin para malibang ako habang nagmo-move on. Hanggang sa sumapit nga ang Valentine's Day ng February 2018 kung saan ay nagkita-kita kami at nagkaroon ng pakulo si Juno tungkol sa isang time capsule. Anong nilagay mo sa time capsule? Yung bracelet na binigay sa akin ni Diana. Sinabi ko noon sa kanya na hindi ko ihiwalay sa akin ang bracelet na yun. Dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama. Ibig bang sabihin yan, pinapalaya mo na siya? Hindi ko pa kayang palayain si Diana. Pero gusto ko magsimula ng panibagong buhay nang hindi na siya kasama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kinakalimutan ko na siya. Lagi pa rin siyang nasa puso ko at mga alaala namin.
Pero ayokong ikulong ang sarili ko sa nakaraan habang buhay, Mark. Kaya hindi si Diana ang pinapalaya ko. Pinapalaya ko ang sarili ko. Gusto kong palayain ang sarili ko sa lungkot para naman maging masaya na ako. Ang tapang mo, Apollo. Hanga ako sa iyo kasi pinipilit mong lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga nangyari. Alam kong mahirap yan pero hindi ko alam kung gaano kahirap sa parte mo. Hindi mo nagugustuhin malaman pa kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, bro. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka nang malito. Kung si Megan talaga ang itinitibok ng puso mo, mahalin mo siya ng gusto. Araw-araw mong iparamdam kay Megan na mahalaga siya, na deserve niya ang magagandang bagay sa mundo. Gawin mo yun habang magkasama pa kayo. Oo, gagawin ko yun. Salamat sa mga sinabi mo. Sana ikaw din. Kung sakaling dumating yung araw na magmamahal ka ulit. Sa akin mo pa talaga sinabi yan kilala mo ako kapag nagmahal, di ba? Oo nga pala. Ikaw at si Phoebe ang loyalista sa barkada. Sabi niyo nga. Pero alam mo, mukhang matagal pa bago ako magmahal ulit. Kasi kahit sinabi ni Diana na ayos lang na ma-inlove ako ulit sa ibang babae, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa siya kayang i-let go. Di mo naman kailangan madaliin yun. Bigyan mo lang ng time ang sarili mo na i-process ang nangyari. Baka hindi mo nga mamalayan, okay ka na. Naka-let go ka na. Yan din ang sinabi sa akin ni Juno. Na kapag hinayaan kong makaramdam ng tamang emosyon ng sarili ko, mas magiging madali ang paghilom. Talaga? Sinabi niya yun? Alam mo, ang talino talaga niyang si Juno. Tahimik lang yan pero ang daming alam tapos ang lalim pa ng mga salita. Siya rin kasi nagpayo sa akin nung nasa ospital ako. Kaya thankful ako dahil kaibigan natin siya. Ako rin bro, sa totoo lang. Thankful kasi nakilala natin siya. Ikaw, kumusta naman ang puso mo ngayong Valentine's Day? Eto, nalilito. Pero unti-unti nakukuha ko na yung mga sagot sa mga tanong ko. Siguro kailangan ko nalang lakasan ang loob ko na harapin yung bagay na sinusubukan kong takbuhan. Naks naman, mukhang nag-mature ka na nga. Tama yan, huwag kang laging takbo ng takbo. Tapangan mo ang loob mo. Panindigan mo ang dapat mong panindigan. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa ba? Inuto mo pa ako, Apollo. Hindi kaya. Dahil dyan, mag-yosi muna tayo habang hinihintay natin dumating si Phoebe. Ano, G ka? Sige, pahinging isa. Kapag nawala sa atin ang taong mahal natin ay kailangan natin silang palayain. Kaya nga ang inilagay ko sa time capsule ay ang bracelet na ibinigay sa akin noon ni Diana matapos niya akong sagutin. Hindi po yon nangangahulugan, nakakalimutan ko na siya at ang masasaya naming alaala. Pero yon ang unang hakbang para matanggap ko sa puso ko na imposible na kaming magkatuluyan sa buhay na ito. Ayoko pong ikulong ang sarili ko sa bagay na habang buhay kong ikakalungkot, bagaman hindi ako naniniwala na may magandang rason ng kapalaran kung bakit niya ako pinahihirapan. Ay gusto ko pa rin pong umasa na babalik sa akin ang lahat ng kabutihan na ginawa at pinakita ko sa mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganap na pagtanggap sa realidad na hindi lahat ng nagmamahalan ay nagsasama ng matagal para sabay na tumanda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam ko rin po na hindi ako makakausad sa lugar kung nasaan ang dahilan ng pagkalugmo ko. Kaya naman nag-decide po akong umalis sa trabaho ko at mag-ibang bansa. Ilang taon din po akong tumira sa abroad habang nagtatrabaho at neto lang 2023 ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi sa Pilipinas para balikan ang mga masasakit na alaala na iniwanan ko. Bittersweet, ganyan ko po ilalarawan ang pakiramdam na nangibabaw sa akin nang unang beses akong tumapak sa lugar kung saan ay nakalibing ang dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Ang kasintahan ko at ang kaibigan namin. Sa kasalukuyan ay di hamak na mas magaan ang pakiramdam ko kesa noong una, Papa Dudut. Unti-unting natatanggap ko na sa puso ko ang mga nangyari at inahayaan ko na po ang sarili ko na maging masaya. Kung tatanungin niyo po ako kung may plano ba akong umibig ulit ay meron po ang sagot ko.
Hindi ko naman po tuluyang sinasarado ang puso ko na maranasang magmahal at mahalin sa ikalawang pagkakataon. Una sa lahat ay gusto ko pong bumati ng isang maligayang araw ng mga puso sa ating mga kabarangay. May jowa man o wala. Naniniwala po kasi ako na hindi lang para sa mga couple ang araw na ito. Dahil para rin po ito sa mga single na ang mga ka-Valentines ay ang kanilang pamilya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mark, 37 years old at nakatira sa Laguna. Isa po ako sa mga kaibigan ni Jaira at paborito naming pakinggan ang programa ninyong Barangay Love Stories. Ang kwento ko po ay tungkol sa mga naranasan ko sa buhay na may kinalaman sa aking pamilya, sarili at pagkakaibigan naming anim. Sana po ay magbigay po ito ng aliw, kumurot sa puso at kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Papadudot magsisimula ang lahat noong taong 2017 kung saan ay nagtatrabaho pa ako sa isang opisina sa Maynila. Middle child po ako sa 3 magkakapatid at may kaya ang pamilya namin. Kumbaga ay hindi po kami namumroblema sa pera dahil arkitekto ang daddy ko samantalang doktor naman si mami. Pero sa kabila ng almost perfect naming pamilya, neglected child po ako. Masyado kasing mataas ang expectation ng parents ko sa akin dahil matalino at magaling sa lahat ng bagay ang kuya ko. In fact, noong nagsabog ang langit ng talento ay nasalo niya lahat. Nasabi ko po yun kasi abogado si kuya at ang malalapa, overachiever din ang bunso naming babae na sinundan ng yapak ni mami sa pagiging doktor. Kaya nga hindi katakataka na paborito siya ng mami namin tapos si kuya ang paborito naman ni daddy. Ako hindi masyadong matalino, hindi rin madiskarte at hindi ko rin alam ang passion ko. Napakalayo ko sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Tapos maloko pa ako kaya hindi rin ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya ayon, bumagsak ako sa pagiging empleyado na ang sweldo ay sapat lamang pero hindi kayang bumuhay ng anak at asawa. Laking pasalamat ko na lamang dahil may pera kami kasi kung hindi ay baka sa kangkungan na ako pupulutin. Pero dahil nga sa estado ko, black sheep ang turing sa akin ng family ko. Mabuti na lamang at hindi ko nararamdaman na burden ako sa sarili kong pamilya dahil may 5 akong kaibigan na tinuring ko na ring mga kapatid. Sila ay sina Maya, Jaira, Juno, Apollo at Phoebe na nalalapitan ko. Lalo na tuwing kailangan ko ng comfort at ng pep talk. Hoy, dahan-dahan lang naman sa pag-inom. Baka mamaya gumapang ka na pa uwi. Sige ka, hindi kita tutulungan. Bahala ka dyan. Sobra ka naman. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Hindi na ba ako malakas sa'yo ngayon porque... Oo, wag mo nang ituloy. Baliw. Basta, wag ka lang masyadong magpakalasing. Magtira ka ng pang-uwi natin kasi iiwanan talaga kita. Oo na. Sandali. Wala na ba talagang darating sa mga kaibigan natin? Wala na. Si Jaira kasama si Phoebe. May problema raw kasi yung kaibigan natin yun kaya kailangan ng karamay. Si Apollo nagbabantay sa ospital. Si Juno missing in action. Mabuti nga sumagot ka sa tawag ko eh. Buti rin pumayag kang samahan ako mag-inom ngayon. Thank you, Maya. Wala yun. As if naman kaya kitang tiisin tsaka hindi rin naman ako busy. Tapos gusto ko rin namang mag-unwind. Ay, maiba tayo. Bakit pala bigla ka nagyaya ng inuman? May problema ka ba? Hulaan ko. Family problem yan ano? Kasi di ba? Hindi ah. Wala kaming problema ng pamilya ko. Nag-aya akong uminom kasi wala lang. Feeling ko lang makikipaghiwalay na sa akin girlfriend ko. Wala na rin kasi akong time sa kanya kaya madalas na niya akong inaaway. Wow ha? Wala kang time sa kanya kasi busy ka sa ibang babae, ganun. Uy, hindi naman.
Loyal ako pag nasa relasyon. Kaso nakakasawa na siya eh. Ang demanding niya. Gusto kausap ako 24 oras. Kaya ayos na rin sa akin maghiwalay kami. Ang iniisip ko lang, ayoko mabakante. Ibang klase ka rin talaga, no? May hinahabol ka bang kota sa pagkakaroon ng mga babaeng dinedate? May kakilala ka ba na pwede mong ireto sa akin? Malay mo, siya na palang pang seryosohan ko. Nakatulong ka pa na tumino ako, di ba? Ang lakas ng amats mo, swear! Pero meron akong kaibigan eh. Single siya at matagal-tagal na ring walang karelasyon. Kaso hindi kita irereto sa kanya kung kayo pa ng girlfriend mo. Mamaya saktan mo lang din yung tao, sumpa pa ako nun. Uy, sobra ka naman sa akin. Masisisi mo ba ako? Kung magpalit ka ng babae, para ka lang nagpapalit ng damit. Ayoko lang kasing maging isa sa mga biktima mong kaibigan ko dahil nako, sasakalin talaga kita, Mark. Alam mo Maya, kilala nyo lang akong babaero. Pero hindi nyo alam yung seryosong side ko pagdating sa mga babae. Oo, babaero ako, pero di ako manloloko. Di ko sila pinagsasabay-sabay. Kaya nga interesado ako makilala yung kaibigan mo. Para dun pa lang, masabi ko na kung compatible kami. At huwag kang mag-alala, dahil hindi ko naman siya agad aanuhin sa first date namin. Ha? Anuhin ka dyan? Napakasira ulo mo, no? Anong pangalan niya? Megan. Ganda ng pangalan. Malakas ang kutob ko na maganda rin yung kaibigan mo. Syempre, no? Magugustuhan mo siya kasi pasok na pasok siya sa banga. Beauty and brains plus pleasing personality. Basta ayus-ayusin mo lang, Mark. Nako, wag mo siyang paaasahin kung hanggang pagkakaibigan lang ang feelings mo sa kanya. Dahil nako talagang tatamaan ka sa akin. Promise, hindi ko siya paaasahin. May isang salita ako, Maya. At salamat kasi kapag nag-workout kami ni Megan, ikaw ang una kong ililibre sa amusement park. Di ba? Pangarap mong pumunta dun? Di ba sabi mo gusto mong sumakay sa extreme rides? Hindi kaya. Baka pangarap yan ng isa sa mga naging jowa mo noon. Nalito ka na. Dinamay mo pa ako. Ala, mukhang nalito na nga ako. Ibang klase? Hindi kita kinakaya. Mabuti pa, uminom na lang tayo. Order ka pa, libre ko. Oy, dapat lang no, kung nagyaya eh. Papadudot, kilala po ako ng mga kaibigan ko na may pagka-playboy. Ako ang tinagurian nilang maloko sa grupo namin kasi nga ay babaero ako. Hindi po ako proud sa alias na yon at sa katunayan ay hindi ko ginusto na maging ganon ang impresyon ng mga tao sa akin. Kaso pinangatawanan ko na lamang. Pero lahat naman ng bagay ay may dahilan kung bakit natin ginagawa, hindi ba? Sa kaso ko ay madalas kong hanapin sa mga babaeng nakakarelasyon ko yung pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman sa pamilya ko, Papa Dudut. Sa bahay kasi namin ako yung laging nakakalimutan o etsapwera. Kumbaga kahit na hindi ako umuwi ng ilang araw ay hindi ako hahanapin ng mga magulang ko. Kaya para ma-validate ang feelings ko ay nakikipag-fling po ako sa iba't ibang babae. Yun po ang nagsilbi kong defense mechanism para maranasan kong mahalin naman ng ibang tao kahit panandalian lamang. Sa kabila ng lahat ay hindi ako pang seryosohan na klase ng karelasyon. Pero nag-iba po ang ihip ng hangin matapos ipakilala sa akin ni Maya ang kaibigan niyang si Megan. Napakaganda po ni Megan, Papa Dudut. Para siyang anghel na buwaba sa lupa. Kung sa pisikal na usapan ay napaka-perfect niyang babae, nasa kanya rin ang mga katangiang tipo ko sa isang babae tulad ng pagiging morena, balingkinita ng pangangatawan, makinis ang kutis, mapupula ang labi at may magagandang pares ng mga mata. Ang lakas po talaga ng tama ko sa kanya, Papa Dudut, tapos may sense pa siyang kausap. Kumbagay nadja-jive kami kaya nasabi ko sa sarili ko na siya na ang babaeng seseryosohin ko at hinding-hindi ko sasaktan. Ay, wow! May fa-fancy restaurant ka yata, Mark. Anong meron, Aber? Tsaka ako lang talaga in-invite mo?
Mamaya isipin ng mga tao dito, nagde-date tayo ah. Charot. Swerte mo naman kung ide-date kita. Alam mo, puro ka kalokohan. Ikaw lang niyaya ko kasi may gusto kong itanong sa'yo personally. Naku, yan tayo eh. Sige, ano ba yon? Tungkol kay Megan. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa kanya, Maya. Medyo nakuha niya kasi ang interest ko pero hindi ko naman siya matanong dahil natatameme ako pagkaharap siya. Seryoso? Ikaw? Si Mark the Great? Natatamemi sa babae? Parang hindi naman kapani-paniwala yon. Punong-puno ka kaya ng kumpiyansa mula ulo hanggang paa. At saka nasa balat mo ng kayabangan, uy. Ewan ko ba? Pero pagdating kay Megan parang lagi ako nawawala sa wisyo. Alam kong hindi yun normal sa akin kasi nga tulad ng sabi mo, punong-puno ako ng kumpiyansa pero basta. Iba siya sa lahat. Kaya nga nakuha niyang interest ko eh. Ngayon gusto ko naman siyang makilala ng husto. Sobrang walang kwenta kasi yung mga naitanong ko sa kanya nung nakita kami. Ni hindi ko man lang natanong yung mga basic. Sige. Ano bang gusto mong malaman? Yung mga gusto niya. Sa pagkain. Mahilig ba siya sa mga resto na ganito o may iba pa siyang gustong kainan? Para naman kapag niyaya ko siya mag-date, alam ko kung saan siya dadalhin. May paborito ba siyang pagkain? Saan siya may allergy para maiwasan kong bilhin? Ba, ayos ah. Mukhang interesado ka nga sa kaibigan ko. Tinamaan ka? Sagutin mo na lang kasi mga tanong ko, Maya. Please naman oh. Oh well, hindi naman maselan si Megan pagdating sa pagkain. For sure, ma-appreciate niya kapag dinala mo siya sa mga mamahaling restaurant katulad nito. Pero mas komportable siya sa mga normal lang. Yun bang hindi masyadong sosyal? Wala naman kasing arte sa katawan ng babaeng yun eh. Kaya niya mag-adjust, pero kung ako sa'yo, tanungin mo rin siya. Communication is the key pa rin. Okay, noted. Sa pagkain, ang alam ko may allergy siya sa mani eh. Favorite niya chicken. Kahit na anong luto, adobo, tinola. More on Filipino food ang taste niya. Ay, mahilig din pala siya sa Indian food. Mahilig din siya sa gulay, seafood. Kaya nga sexy yun eh, tsaka ang ganda ng kutis. Sa dessert naman, ang consistent niyang ino-order kapag pumupunta kami sa mga coffee shop, tiramisu. Mahilig kasi yun sa kape, kaya kahit dessert niya, may kape. Wow, salamat. Mukhang magkakasundo nga kami kasi mahilig din ako magkape. At mahilig ka rin mambabae. Noon yun, no? Hindi na ngayon kasi nandyan na si Megan. Ay nako, ayusin mo talaga Mark ha. Pangatawanan mong kaibigan ko at wag na wag mo siyang sasaktan ha. Oo naman, magtiwala ka sa akin. Kilala mo naman ako eh. Willing kong talikuran ng pagiging loko-loko kasi dumating na ang babaeng siseryosohin ko. Naniniwala naman ako na magagawa mong magseryoso sa isang babae kaya nga hindi na ako nagdalawang isip na ireto siya sa'yo eh. Tsaka masaya rin ako kasi nakikita ko yung effort mo para mas makilala yung kaibigan ko. Sana kayo na nga ang endgame. Sana kayo yung magkatuluyan sa huli. Pero basta ha, maid of honor ako sa kasal nyo. Sure, at yan din naman ang gusto ko pag nagkataon. Pero sa ngayon, magpapa-impress muna ako sa kaibigan mo. Kailangan hulog na siya sa akin para mabilis nang maging kami. Wow ha, galawan mo talaga pang babaero. Hindi ko tuloy alam kung paano kita naging kaibigan eh. Ikaw naman, huli na para magsisi ka kasi magtutropa na tayo, no? Tsaka ngayon ka pa talaga luminya ng ganyan pagkatapos ng lahat. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa kumain na lang tayo, kanina pa ako nagugutom. Sige lang, magtanong ka pa ng mga gusto mong malaman tungkol kay Megan para mas makilala mo pa siya ng gusto. Yun! Yan ang gusto ko! Interesado po talaga ako kay Megan Papadudut. Kaya ako na mismo ang nakipaghiwalay sa current girlfriend ko at that time. Total ay doon din naman papunta ang relasyon namin. Bale, inunahan ko lamang siya kasi nga ay plano ko na noong kaibiganin si Megan at makipaglapit ng husto sa kanya. Nang mga sumunod na araw ay dineskartehan ko na po si Megan. Nandyan yung niyayaya ko na siyang kumain sa labas at mamasyal, bagay na pinauunlakan naman niya. Doon ko naramdaman na may pag-asa ako sa kanya, Papadudut. Hindi naman po sa pagmamayabang pero guwapings naman kasi ako at malakas ang karisma. Pero alam kong hindi ako pwedeng magloko dahil lagot ako kay Maya, kaya nga inassure ko siya na malinis ang intensyon ko sa kaibigan niya.
Dumating po yung point na sinimulan ko ng ligawan si Megan, Papa Dudut. Desidido kasi akong patunayan sa kanya na totoo ang feelings ko at willing akong paghirapan ang matamis niyang oo. Hindi nga nagtagal ay sinagot niya ako at naging opisyal na naging magkasintahan kami. Corny man sa pandinig ng iba. Pero ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa dahil girlfriend ko na si Megan. Wala pong araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos at kay Maya dahil nakilala ko ang isang babae na sure na akong pakakasalan ko pagdating ng panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Almost perfect mga kapuso, ganyan ko po i-describe ang relationship namin ni Megan. Kumbaga, hindi na namin kailangang kilalanin ng matagal ang isa't isa dahil ramdam na namin na may koneksyon kami. Sobrang compatible po namin at malayong malayo sa mga babaeng nakakarelasyon ko. Kumbaga, noong ko lang naramdaman yung spark na hindi ko nakita noon sa iba kundi kay Megan lamang. Opo, tama kayo, sobrang in love na ako sa kanya. Bago sa akin yung pakiramdam kasi hindi ako sanay dahil hindi ko naman po ito kinamulatan sa loob ng pamamahay namin. Kumbaga, nasabi ko na lamang sa sarili ko na capable po pala ako magmahal ng isang tao. At yun nga po ay sa katauhan ni Megan. Napaka-komportable po kasi niyang kasama. Hindi niya binabaliwala ang nararamdaman ko sa tuwing nagkukwento ako sa kanya, maliit man o malaking bagay. Sa bahay man namin o sa opisina. Pinakikinggan niya po akong mabuti at napaka-attentive niya, Papa Dudut. Hindi rin po mababa ang tingin sa akin ni Megan at ramdam na ramdam ko na mahal niya rin ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kapag binabalikan ko ang alaala ng una naming pagkikita hanggang ngayon ay kinikilig pa rin ako. Siyempre dahil masayang masaya ako ng panahon na yon. Gusto ko po yung ibida sa mga kaibigan ko. Abot hanggang anit ang ngiti mo, Mark ah. Uy, mapupunit na mukha mo. Mukhang alam ko na kung bakit siya ganyan. Wow! May lahi ka pala manghuhula, Juno. Kahit naman hindi ko hulaan, halatang halata ka. Ano ba kasi yun, Mark? Parang may gusto kang sabihin pero hindi mo naman masabi. Tsaka kanina pa namin napapansin ng ngiting wagas ka dyan sa kachat mo. Don't tell me may bago ka na namang babae ha, samantalang kakasabi mo lang sa GC natin, nakipag-break ka na sa jowa mo. Well, tama ka dun, Jaira. Nakipag-break nga si Mark sa girlfriend niya. Pero, tama ka rin dahil may bago na siya. Wow! Ang bilis naman! Para namang di natin kilala tong tropa natin. Galawang breezy to eh. Correction. Si Megan ang huling babaeng mamahalin ko. Siya na rin ang pakakasalan ko pagdating ng araw. So, totoo nga na may Megan ka? Seryoso ba yan? Baka mamaya ibang pangalan na ng babae ang binabanggit mo sa amin sa susunod na magkita tayo ha? Seryoso ako sa kanya, Juno. Huwag kang ano. Para sa akin, si Megan na ang the one. Actually, yan din ang akala ko, Juno. Pero mukhang tinamaan talaga si Mark sa kaibigan ko eh. Kaya nga sabi ko kapag nagpakasal sila, kunin nila akong maid of honor. Sa bagay, malay natin. Maging katulad na ni Apollo tong si Mark. Yun bang loyalista at marunong makontento sa iisang babae? Pero bro, good luck sa inyo ni Megan ha. Sana magtagal kayo. Salamat. Gusto ko rin talaga na magtagal kami. Mature na talaga ang kaibigan nating to. Bakit parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo, Jaira? Di ka ba masaya para kay Mark at Megan? Ha? Ako pa ba? Ganito lang talaga ang itsura ko pero happy ako para kay Mark. Pareho pa sila ng initials ni Megan, meaning meant to be talaga sila. Bakit kami? Pareho din naman kami ni Mark na letter M ah. Meant to be naman tayo ah.
Meant to be na maging magkaibigan. Tama ka na nga. Mag-focus ka na lang sa bagong M sa buhay mo. Pero sobrang saya namin para sa'yo, Mark. Congrats. Pero mas magiging masaya kung ililibre mo pa kami. Total, para na rin nating sineselebrate yung newfound love mo. Sige lang, order lang kayo. Si Maya magbabayad. Hoy, ang kapal mo ah! Si Jara daw may sagot. Layasan ko kaya kayo. May regla ka ba, girl? Ba't ang sungit mo? Baliw! Anong masungit? Imahinasyon mo lang yun. Maya, mabuti pa wag mo nang asarin tong si Jaira. Senyasan mo na lang yung waiter kasi o-order ako ng atsara. Nakakaumay si Mark eh. Kanina pang ngiti ng ngiti. Ay nako, iba na talaga ang in love. Tapos may ka-Valentine pa. Swerte mo nagkataon na may chicks ka ngayong Valentines. Nako basta Mark, umayos ka. Si Mark pa ba? Never naman ako nawalan, no? Kahit undas, may love life ako. Ay naku, yabang talaga grabe. Ang hangin! Ah, ganon. O di hindi ko kayo ililibre. Oy, charot lang, ikaw naman. Uy, say sorry to our Mark the Great na guys. Sayang ang libre. Sorry po, kamahalan. Para sa akin ay si Megan na ang babaeng pakakasalan ko at magiging nanay ng mga anak namin, Papa Dudut. Mahirap mang paniwalaan dahil sa reputasyon kong hindi marunong magseryoso at babaero, pero iba pala kapag nahanap mo na ang the one mo. Kusa kang magpapakatino at sa kanya ka lamang titingin. Kaya nga kahit na hindi makapaniwala ang mga kaibigan ko ay desidido akong pangatawanan ang pinangako ko sa kanila na si Megan na ang huling babaeng mamahalin ko habang buhay. Sa katunayan, nagsimula na rin ako magplano noon para sa future namin hanggang sa sumapit ang ika-7 buwan ng aming relasyon kung saan nangyari po ang hindi ko inaasahan. Alam niyo ba yung pakiramdam na bigla ka na lamang iniwan sa ere? Yun po kasi ang nangyari sa akin nang biglang makipaghiwalay si Megan, Papa Dudut. Ang dahilan niya sa akin ay na-fall out of love daw siya. Nang tanungin ko kung may iba na siya ay wala naman daw po. Pero that time ay gusto na niyang makipagkala sa akin at syempre dahil nga mahal na mahal ko na siya. Hindi po ako pumayag. Nagmakaawa po ako kay Megan na huwag naman akong iwanan at hiwalayan pero naging bingi po siya sa pakiusap ko. Doon na siya nagsimulang hindi magparamdam sa akin, Papa Dudut. Hindi ko na makontak ang number niya kaya nataranta ako at nasaktan na rin ako ng husto dahil sa pakiramdam na iniwanan niya ako. Pero hindi gumagawang ikwento sa mga kaibigan ko dahil ayokong maapakan ng ego ko. Ayoko ring isipin nila na may babae akong iniiyakan. Kaya si Maya na lamang po ang kinausap ko tungkol dito. Hi Maya, busy ka ba? Medyo. Sandali. Ba't malungkot ang boses mo? Malungkot talaga ako. Sa sobrang lungkot ko, wala akong ganang pumasok sa office. Anyari sa'yo? Wala ka naman sakit? Wala. Pero masakit ang puso ko. Tsaka napatawag ako kasi gusto kong itanong kung magkasama ba kayo ngayon ni Megan. Hindi kami magkasama eh. Sorry. Ano bang meron? Hindi ko kasi siya makontak eh. Nakablock na rin ata ako sa messenger niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Para akong masisiraan ng ulo. Tapos nakipag-break pa siya sa akin. OMG, hiwalay na kayo? Baka naman kasalanan mo. Oy, Mark ha? Wala akong ginagawang masama. Siya ang nakipaghiwalay. At pumayag ka naman. Akala ko ba mahal mo? Mahal ko nga. Hindi ako pumayag pero mapilit siya. Ayoko naman ipagpilitan yung gusto ko kasi nakikita kong ayaw na talaga niya. Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, saan ka lulugar? Magpapaubaya ka rin tulad ng ginawa ko. Pero miss na miss ko na siya, Maya. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong isalba pa ang relasyon namin kasi hindi ko kayang mawala siya sa akin. Ay. Alam mo, ang laki na talaga ng pinagbago mo, Mark.
Halatang mahal na mahal mo si Megan at seryoso ka sa kanya. Nangihinayang ako sa nangyari sa inyo. Pero ano daw bang rason niya? Bakit siya nakipag-break sa'yo? Ang sabi lang niya sa akin na fall out of love siya. Ewan ko. Hindi nga ako makapaniwala at hindi ko matanggap. Hindi ko alam saan ako nagkulang dahil sobra-sobrang binibigay kong pagmamahal at atensyon kay Megan. Alam mo yan, Maya. Kaya nalulungkot talaga ako ngayon. Gulong-gulo na rin ang isip ko. Medyo magulo nga. Kaso sorry ha. Kasi hindi rin siya pumapasok sa trabaho nitong nakalipas na araw eh. Ha? Bakit kaya? Hindi ko rin alam. Nung una, hindi ko napapansin kasi busy rin ako sa trabaho. Pero ayun, nalaman ko na lang na nag-file siya ng sick leave. Nung nalaman ko yun, sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko naman siya makontak. Akala ko wala lang yun kasi nandyan ka naman kaya hindi na ako masyadong nag-alala. Pero ngayon nalaman kong break na kayo, baka kailangan lang din niya ng time na iproseso yung nangyari sa inyo. Well, kung ano man yung rason niya, hayaan na muna nating pag-isipan niya yun. Malay mo malinawan siya at magkabalikan kayo. Sana nga. Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan kami. Ako rin. Pero huwag mo masyadong paasahin ang sarili mo dahil baka masaktan ka lang. Anong gagawin ko? Wala akong makausap. Para ako mababaliw. Okay, sige. Mabuti pa, tawagan mo si Jaira. Magka-text kami kanina, nagtanong siya ng recipe ng kani salad. Tapos nabanggit niya na naka-off siya ngayon. Bakante siya, pwede mo siyang kausapin para mabawasan naman yung lungkot na nararamdaman mo. Nahihiya ako kay Jaira. Alam mo namang mas open ako sa'yo eh. Sa kanya ka pa talaga nahiya? Tigilan mo nga ako. Kailangan mo nang mapaglalabasan ng lungkot mo. Pwede ka rin umiyak sa kanya. Ay naku, I'm sure maiintindihan ka nun. Hindi kayo judge nun. Pero if ever, hayaan mo lang. Sige na nga. Text ko na lang si Jaira. Go! Sana maging okay ka kahit konti. Basta nandito lang kami ng mga kaibigan mo ha. Malalagpasan mo rin yan. Ewan ko, pero sana nga. Sure akong kakayanin mo yan. O ay sige na, marami pa akong gagawin eh. Tawagan kita mamaya. Bye! Ang totoo ay wala po akong ka-ideya-ideya sa kung ano ang nangyayari kay Megan ng panahon na yon. Lalo pa nga nang sabihin sa akin ni Maya na nag-file siya ng sick leave sa work, Papa Dudut. At kahit gusto kong malaman ang dahilan niya ay nirerespeto ko pa rin ang hiling niya na pakikipaghiwalay sa akin kahit masakit. At dahil pakiramdam ko ay mamamatay ako ng araw na yon ay tinext ko po si Jaira dahil siya lang ang available ng time na yon sa mga barkada ko para damayan ako. Ang ending, nag-drive po ako papunta sa apartment niya at nag-inuman kami, Papa Dudut. Ikinuwento ko sa kaibigan kong yon ang lahat ng hinanakit ko sa relasyon namin ni Megan at sa pamilya ko. First time nga lang akong nakita ni Jaira na umiiyak at awang-awa siya sa akin, Papa Dudut. After ng inuman, natatandaan ko pa na nagpaalam na ako kay Jaira na uuwi pero dahil lasing na ako ay hindi siya pumayag. Sa katunayan, bilang kaibigan ay sinabi niya na doon na lamang ako sa apartment niya matulog. Bale, sa sala niya ako pinuwesto at nahiga ako sa may sofa. Pero hindi ako dinalaw ng antok ng gabing yon dahil mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko bunga ng paghihiwalay namin ni Megan. Kaya kahit may amads pa ako ng mga oras na yon ay naisip kong umalis ng walang paalam kay Jaira para puntahan si Megan. Miss na miss ko na po siya, Papa Dudut, at gustong gusto ko po siyang makita. Kaya wala na akong pakialam kung magmamaneho man ako ng lasing makarating lamang sa kanya. Kaya lang, dahil sa pagiging padalos-dalos ko, mag-isip ay naaksidente po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko ay bumangga raw ako sa isang rumaragasang truck at inararo nito ang kotse ko. UP po ang sasakyan ko na nagpasirko-sirko pa bago sumalpok sa puno ng mangga. Mirakulo nga raw po na may pulso pa ako nang dumating ang ambulansya kaya naisugod pa ako sa ospital. Pero kapalit noon ay ang matinding damage sa katawan ko, Papa Dudut. Bali ang tadyang ko at mga buto sa braso, binte at hita. Marami rin akong pasa dahil nalamog ng husto ang katawan ko at
malalalim na sugat gawa ng mga bubog na bumaon sa balat ko. Ilang araw din akong walang kamalay-malay kaya alalang-alala sa akin ang mga kaibigan ko, Papa Dudut. Pero mabuti na lamang dahil hindi ko pa oras. Nang magising ako ay kinailangan ko pa po ng mahabang panahon para masiguro na malayo na ako sa kapahamakan. Marami po ako na-realize na mga panahon na yon at pinagpapasalamat ko rin sa Diyos ang second chance na ibinigay niya sa akin at iniisip ko na may dahilan kung bakit hindi pa ako namatay sa aksidenteng kinasangkutan ko. At yun po ang gabi-gabi kong tinatanong sa kanya. Hanggang isang araw ay sinagot niya ang tanong ko matapos magpakita ni Megan sa ospital para dalawin at kausapin ako, Papa Dudu. Doon niya sinabi sa akin ang totoong rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. At kahit na matapos naming mag-usap ay gulong-gulo pa rin ako, Papa Dudut. Ewan, dala siguro ng trauma ko sa aksidente. Mga gamot na tinurok nila sa katawan ko o kung ano paman. Hindi ko po na-absorb ang sinabi ni Megan at naiwan akong tulala at nag-iisip. Nang mga panahon na yon, sina Juno at Jaira ang nauna sa ospital para puntahan ako, Papa Dudut. At nang pumasok nga si Juno sa kwarto ko ay napansin niyang balisa ako kaya nilapitan niya ako kaagad para kausapin. Kumusta na pakiramdam mo? Physically, masakit ang katawan. Emotionally, durog na durog. Ang totoo, nalilito ang puso ko ngayon. Bro, pwede ka mag-share ng problema mo sa akin ha? Alam mo naman makikinig ako. 'Di ba? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Paano kung bigla na lang bumalik sa buhay mo yung ex-girlfriend mo para sabihin sa'yo yung totoong rason ng paghihiwalay nyo? Juno, buntis si Megan. Yan ang dahilan kaya siya nakipag-break sa akin. Natakot daw siya, nalito. At nung time na yon naisip niyang ipalaglag ang baby namin pero nakonsensya siya kaya pinagpatuloy niya ang pagbubuntis. Ngayon gusto niya makipagbalikan sa akin para pareho naming mapanagutan ng baby. Pero natatakot ako na maging tatay kaya hindi ako agad nakasagot. Oo, alam kong anak kong dinadala niya. Kaso ano na lang sasabihin sa akin ng mga magulang ko pag nalaman nilang nakabuntis ako? Natatakot din ako at tinatanong kong sarili ko kung magiging mabuting ama ba ako sa baby namin. Kasi ganito lang ako, ordinaryong tao na walang maipagmamalaki. Ayokong madismaya sa akin ng anak ko pagdating ng araw. Katulad ng pagkadismaya sa akin ng mga magulang ko. Nahihirapan ako. Nalilito. Hindi ko alam ang gagawin ko, Juno. Alam mo Mark, naniniwala ako na maiintindihan ng mga magulang mo ang sitwasyon mo kung sakaling pangatawanan mo ang pagiging tatay sa anak niyo ni Megan. Oo, nandyan yung posibilidad na madismaya sila pero kahit pagbali-baliktarin mo man ang mundo, sila pa rin ang tutulong sa'yo eh. Pamilya mo pa rin ang kakailanganin mo para malagpasan niyang pinagdaraanan mo. Bro, ano ba ang tinitibok ng puso mo? Sinasabi ba niya na mahal mo pa rin si Megan? Gusto mo pa rin ba na bumuo kayo ng pamilya balang araw? Kasi kung oo, subukan mo pang mas lalong pakinggan ang laman ng puso mo. Dahil naniniwala ako, Mark, na yun ang sagot sa pagkalito mo eh. Sinasabi ko sa iyo to kasi maiksi lang ang buhay. Yang nangyaring aksidente at second life mo, may rason yan. Binuhay ka ng Diyos kasi magiging tatay ka pa sa baby niyo ni Megan. Tungkol naman dun sa sinasabi mong natatakot ka kasi baka hindi ka maging mabuting tatay, ang totoo bro, ikaw lang din naman na makakasagot nun eh. Pag-isipan mong mabuti lahat Mark, huwag kang matakot na magsimula ulit.
Kasi hindi pa naman huli ang lahat eh. Basta lakasan mo lang ang loob mo. Tsaka ngayon ka pa ba talaga panghihinaan ng loob? May mas rason ka na nga para mas maging mabuting tao at mas maging mabuting tatay sa magiging anak nyo. Kayang-kaya mo yan, bro. Naniniwala ako sa'yo. Maraming salamat, Juno. Dahil sa sinabi mo, parang nabunutan ako ng malaking tinik sa dibdib. Tama ka naman na dapat ko na talagang ayusin ang buhay ko dahil magiging tatay na ako. Gusto kong ipagmalaki ako ng anak ko balang araw. At ngayon pa lang pinapangako ko na magsisikap ako para mabigyan ko siya ng magandang buhay. Hindi ko alam kung paano magsisimula o kung saan. Pero hindi ako susuko. Tama ka. Kayang-kaya ko to. Sa ngayon, ang isipin mo na lang muna yung gumaling ka ng husto. Magpalakas ka para mas magampanan mo ng mabuti ang mga susunod na chapter ng buhay mo. Bro, ngayon pa lang, proud na ako sa'yo. Thank you, Juno. Sana talaga maging maayos na ang lahat. Sa aming magkakaibigan, si Juno talaga yung hindi ko inaasahang mag-pep talk sa akin, Papa Dudut. May pagka-weird kasi ang isang yon pero alam ko naman na matalino siya. Hindi ko lang ina-expect na sobrang lalim niyang mag-isip at magsalita na parabang may pinaguhugutan ng lahat ng sinasabi niya sa akin. Pero thankful po ako sa kanya dahil nagkaroon ako ng direksyon ng mga panahon na yon. Kaya nga nang makalabas ako ng ospital, matapos kong gumaling ay kinausap ko si Megan at humingi ako ng panahon sa kanya para makapag-isip-isip. Bagay na nirespeto at binigay naman niya sa akin. Gusto ko lang pong linawin na wala akong intensyon na takbuhan ng responsibilidad ko bilang tatay sa magiging anak namin. Pero gusto ko lang ding ihanda ang sarili ko sa realidad na magiging magulang na ako. Marami po akong regrets, Papa Dudut, tulad ng kung sana nagpakatino ako noong nag-aaral ako para nakatapos ako at nagkaroon ng mas maayos na trabaho na kumikita ng higit sa sinasahod ko noon para naman mabigyan ko ng maayos na buhay ang mag-ina ko. Nandun pa rin po yung pag-iisip na hindi ko pa rin po alam kung kakayanin kong maging ama sa magiging anak namin. Pero desidido po ako na bumuo ng pamilya kasama si Megan dahil mahal na mahal ko pa rin siya. Oo, Papa Dudut, mahal na mahal ko pa rin ang ex-girlfriend ko. Sa awa ng Diyos at suporta na rin ng pamilya at ng mga kaibigan ko ay naging mabilis ang recovery ko. Himala na hindi ko na kinailangang magpa-therapy dahil ang mga buto ko sa katawan na nabali ay naka-recover. Bumalik sa normal ang buhay ko. Pero hindi ko ikakaila na ang dami pa ring mga bagay na tumatakbo sa isipan ko. Hanggang sa ang lahat ng mga isiping yon ay nagkaroon ng linaw nang dumating ang Valentine's Day ng February 2018. Kung saan ay nagkita-kita kaming magkakaibigan at merong pakulo si Juno tungkol sa isang time capsule. Hi! Kanina pa ba kayo? Medyo, pero okay lang. Kung late ka, mas late si Phoebe. Hahabol na lang daw siya. Bakit daw siya malilate? Okay lang ba si Phoebe? Hindi, pero sana maging okay siya. Anyway, idea ni Juno to kaya pinatawag niya tayo ngayon dito. Okay. Wait, anong gagawin mo dyan sa lata ng biskwit na yan? May laman bang biskwit yan? Pahingi nga ako. Walang laman to. Ay nako, kahit kailan talaga mukha kang pagkain. Sorry, nagbabaka sakali lang naman. So ano ang gagawin natin dito? Time capsule. Ano yun? Itong lata ng biskwit ang magsisilbing time capsule natin. Ibig sabihin, maglalagay tayo rito ng mga bagay na sumisimbolo sa current status natin na eventually may improve natin sa mga susunod na taon. Basta kahit na anong meron kayo dyan na feeling nyo importante sa inyo at sa future self nyo. Pwede nyong ilagay rito sa time capsule tapos ibabaon natin to. Huhukayin naman natin after 10 years. O ano sa tingin nyo? Okay yon? Wow,
ang cute ng idea. Oy, game ako dyan. Ako rin. Teka, ano bang meron ako rito? Kahit kailan, ang dahil mo talagang alam nakakornihan, Juno. Lagyan mo na ng laman tong lata, dami mo pang sinasabi. Bakit ang pikon mo? Hindi kaya, dami mo lang kasing sinasabi. Pero bakit bigla mong naisip to, Juno? Curious lang. Ramdam ko kasi na tayong lahat may pinagdadaanan na mahirap at mabigat. Tapos, hindi pa natin masabi sa isa't isa kahit na magkakaibigan na tayo. Ayos lang naman yun kasi kanya-kanyang laban kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon eh. Kumbaga, tayo rin yung hahanap ng solusyon para sa problema natin. Gusto ko lang na pagkalipas ng ilang taon, may babalikan tayong bagay na masasabi nating hindi alaala. Tapos, pag nagkita-kita tayo, pwede natin pagkwentuhan kung ano yung nilagay nating mga bagay sa time capsule. Kasama na rin lahat ng mga realization at mga lesson na natutunan natin sa buhay. In fairness ang ganda na naisip mo, Juno. Sabi ko naman sa iyo eh, wala ka lang bilib. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging high school. Diba uso tong mga gantong time capsule noon? Oo, patok nga yan nun. Excited na tuloy ako sa mga mangyayari sa susunod. Kahit na walang kasiguruhan ng buhay at mas madalas natatakot tayo sa mangyayari bukas. Ang lalim naman ng hugot mo, Apollo. Ano? Akala mo ikaw lang ang imotero rito? Tama, pareho kayong madrama. Grabing mga lalaking to. Hindi ko kayo kinakaya ha. Mas maarte pa kayo sa aming mga babae. Uy Maya, wag mo akong dinadamay dyan ha. Sina Apollo at Mark lang ang imotero sa barkada. Ang daya nito. Imotero ka rin naman Walang iwanan. Hindi naman ako mangiiwan eh. Magkakasama tayo hanggang dulo. Sonogram ng magiging anak namin ni Megan ang nilagay ko sa time capsule, Papa Dudut. Iniwan niya yon sa akin noong nagkita at nag-usap kami sa ospital. Doon ko po na-realize na ang baby na yon ay bunga ng pagmamahalan namin ni Megan. Ibig sabihin bilang mga magulang nito ay dapat ay tanggapin namin siya at mahalin. Wala na po akong pakialam sa mga sasabihin ng parents ko sa akin sakaling malaman nila na magkaka-baby na ako dahil ang mahalaga lang sa akin ng mga panahon na yon ay ang katotohanan na hindi ko ipaparanas sa anak ko na maging neglected child katulad ko. Nangako po ako sa sarili ko na palalakihin ko siya na punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga nang maghiwa-hiwalay kaming magkakaibigan that night ay dumiretso po ako sa bahay ni na Megan para kausapin siya at ayusin ang relasyon namin. At dahil mas matindi po ang kagustuhan naming maging mabuting magulang sa baby namin at ihemplo na rin ito paglaki ay nagkabalikan kami at nang sumunod na taon ay nagpakasal na. Tulad ng inaasahan, disappointed sa akin ang parents ko pero pinaglaban ko po at pinanindigan ang mag-ina ko, bagay na nakita nila sa akin kaya na-realize nila na nagbago na ako. Kumbaga hindi na ako yung dating Mark na sakit sa ulo dahil pilit ko pong pinagbubuti ang disposisyon ko sa buhay para sa pamilya namin ni Megan. Hindi nagtagal ay naging okay din po ang relasyon namin ng mga magulang ko at ang baby namin na unang apo nila ang nagkonekta sa amin para tuluyang mabuo at maging isang pamilya, Papa Dudut. Napakasaya ko po kaya lalo akong nagsikap sa buhay para mapaunlad ang aking sarili. Sa tulong ng mga magulang ko ay nakapag-umpisa kami ng negosyo ni Megan na kumikita ng stable. Hindi na ako empleyado tulad ng dati dahil ako na ang boss sa sarili naming negosyo. Plus meron pa akong maraming oras para sa pamilya ko. Kaya nga nasasabi ko na hindi lang para sa magkasintahan ng Valentine's, para din po ito sa pamilya at sa mga kaibigan natin.